Madamdamin at puno ng pagnanasa ang bawat ungol ko ng ligaya habang sinasalubong niya ito ng malalalim at mapusok na halik. Magkalakip ang aming mga daliri, mahigpit ang hawak sa isa't isa sa ibabaw ng kama habang sabay naming dinaranas ang rurok ng gabing yun. Isang matinding bugso ng emosyon at init kung saan sabay naming narating ang sukdulan ng pag-iisa ng aming mga katawan. Pero ang hindi ko alam, ang gabing yun na binuhat ako sa langit ay siya rin palang gabi na magsisadlak sa akin sa impyerno. Dahil ang aking best friend at roommate na si Tyler, ang star player ng basketball sa university namin, ginawa lang pala akong isang eksperimento. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kaya naman sa mga bago pa lang sa ating tahanan, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe, pindutin ang like button at ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga nakakakilig at madamdaming kwento. Mag-iwan din kayo ng inyong mga saloobin sa comment section habang nakikinig. At ngayon, mga ka-desires, tara, pakinggan na natin ang kwento. Kuya Will, itatago ko na lang ang sarili ko sa pangalang Leo. Ang kwento ko, parang eksena sa teleserye, pero totoong nangyari sa akin. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko, hindi ko pa rin alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Noong naging roommate ko si Tyler, gumawa ako ng mga simpleng patakaran para sa sarili ko. Una, panatilihing maayos at malinis ang apartment. Pangalawa, huwag magpahuli sa architecture thesis ko. At pangatlo, ang pinakamahalagang rule sa lahat, huwag na huwag mahuhulog ang loob ko kay Tyler. Mukhang madali lang sana, Kuya Will. Pero si Tyler kasi, siya yung tipo ng tao na mahirap hindi mapansin. Star player siya ng basketball team ng university namin. Best friend ko rin siya mula pa noong freshman year. Maingay, magulo, at laging puno ng energy. Marami ring humahanga sa kanya. Madalas siyang napapalibutan ng mga tao, lalo na ng mga babae sa campus. Kaya sigurado akong wala akong dapat isipin. Pero kamakailan, parang may nagbago. Nagsimula ang lahat isang madaling araw. Nakaupo ako sa drafting table habang tinatapos ang render para sa final project ko. Pagod na ako noon at halos pumikit na ang mga mata ko sa antok. Maya-maya, narinig ko ang inaantok niyang boses mula sa likod. Leo, gising ka pa? Hindi man lang ako lumingon. May deadline bukas, Tay. Matulog ka na. Akala ko babalik na siya sa kwarto niya. Pero hindi. Narinig ko ang mabagal niyang mga hakbang hanggang sa tumigil siya sa likod ko. Masyado ka nang nagpapagod, bro, sabi niya. Napabuntong hininga na lang ako. Okay lang ako. Pero ang totoo, hindi na ako makapag-focus sa ginagawa ko. May kakaiba sa sandaling iyon. Parang may hangin na biglang nagbago ng direksyon. Wala namang malinaw na nangyayari, pero ramdam kong may bagay na unti-unting gumugulo sa isip ko. Saglit siyang nanatili sa tabi ko habang pinagmamasdan ng ginagawa ko. Tingnan mo sarili mo, sabi niya. Puro ka na lang thesis. Napatawa ako ng mahina. Di ikaw gumawa nito. Ayaw ko. Mahirap yan. Pareho kaming natawa. Simple lang dapat ang usapan na yun. Isang ordinaryong gabi lang dapat para sa dalawang magkaibigang magkasama sa iisang apartment. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapansin ang mga bagay na dati naman ay hindi ko pinapansin. Yung paraan ng pag-aalala niya kapag puyat ako. Yung pagiging komportable niya sa presensya ko. At yung pakiramdam na parang masyado na akong nasasanay na nandyan siya palagi. Doon ako kinabahan, Kuya Will. Kasi alam kong hindi si Tyler ang problema.
Ako, unti-unti ko nang nararamdaman na may nabibitak na bahagi ng rule number 3. Parang pader na matagal kong itinayo para sa sarili ko at ngayon may maliliit ng bitak na nagsisimulang lumitaw. At ang mas nakakatakot, hindi ko sigurado kung gusto ko pa bang ayusin iyon. Kuya Will, nung gabing yon, akala ko dulot lang ng antok kaya niya nagawa yon. Pero mali ako. Simula noon parang naging habit na niya ang paghawak sa akin. Pag nagluluto ako sa maliit naming kusina, sasadya siyang makipagsiksikan para lang maiwan ang kamay niya sa baywang ko. Pag nanonood kami ng pelikula, hindi na siya sa dulo ng sofa na uupo. Hihiga siya at ipapatong ang ulo niya sa kandungan ko. Titingala habang nakatitig sa akin gamit ang mga mata niyang parang tinutunaw ang puso ko. Isang hapon, pagkatapos kong maligo, lumabas ako ng banyo na tuwalya lang ang nakabalot sa baywang ko. Akala ko umalis siya pero nandoon siya sa sofa. Nang makita niya ako, natigilan siya. Tinitigan niya ang dibdib ko ng may kakaibang pananabik. Lalakad na sana ako sa kwarto nang harangan niya ang daan ko. May galos ka rito, sabi niya sabay haplos sa balat ko sa ibaba ng collarbone. Kuya Will, balat sa balat na. Walang harang na damit. Ang init ng kamay niya. Idinalusdos niya ang kamay niya pababa sa dibdib ko. Hinaplos ang gilid ng aking dibdib na nagpasinghap sa akin sa sarap at gulat. Hindi ako makahinga pag ganyang kahumawak tay bulong ko. Hinamon niya ako. Bakit? Paano ba ako humawak? Parang nagugutom. Ang lapit ng mukha niya, naaamoy ko na ang hininga niya. Maya-maya, tinapik niya ang dibdib ko at tumawa ng pilit. Magbihis ka na nga, mag-order na tayo ng pizza. Gulong-gulo ako, Kuya Will. Ginagago ba ako ng lalaking ito? O sadyang naa-attract na siya sa akin nang hindi niya namamalayan? Parang puputok ang isip ko sa pag-iisip kung ano ba talaga ang laro niya. Kuya Will, dumating ang Biyernes ng gabi. Niyaya niya akong pumunta sa party sa tambayan ng fraternity nila. Ayoko sana pero pinilit niya ako. Doon sa party, kitang-kita ko kung paano siya lapitan ng mga babae, lalo na si Sarah na kanina pa nakakapit sa braso niya. Nasasaktan ako, Kuya Will. Doon ko napagtanto na hanggang doon lang talaga kami. Si Tyler ay para sa mga babaeng tulad ni Sarah. Kaya nagpa siya akong umalis nang walang paalam. Lumabas ako sa madilim at malamig na likod bahay ng tambayan para huminga. Leo, sandali lang. Habol niya sa akin. Lasing siya pero hindi yung sobrang lasing, yung tipong malakas lang ang loob. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ko. Bakit ka aalis? Dahil ba kay Sarah? Sabi ko, umuwi ka na doon, naghihintay siya. Biglang sumigaw, putya ni Sarah. Boring siya. Hawak siya ng hawak sa akin pero iba ang pakiramdam, hindi tulad mo. Nagulat ako. Tinitigan niya ako sa ilalim ng liwanag ng buwan at dinala muli ang dalawa niyang kamay sa dibdib ko. Ramdam na ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ko. Ang sarap mong hawakan, Leo. Bulong niya amoy alak siya pero mas nangingibabaw ang amoy ng lalaki niya. Tay, itigil mo ito. Straight ka, di ba? Pakiusap ko. Pero lalo niyang hinigpitan ang kapit sa hoodie ko. Hinila ako palapit hanggang magkadikit ang mga katawan namin. Oo, straight ako. Sumusumpa ako. Bulong niya habang ang labi niya ay ilang milimetro na lang mula sa labi ko. Pero bakit hindi kita maalis sa isip ko? Sabihan mo akong tumigil, Leo, at hihinto ako. Hindi ko kaya, Kuya Will. Ang tanging nabigkas ko ay wag mong itigil. Doon niya ako isinandal sa pader ng bahay. Napunta ang tuhod niya sa pagitan ng mga hita ko at sinimulan niyang angkinin ang aking mga labi. Ang halik na yun, Kuya Will, ay hindi basta halik. Puno ng gigil, pananabik, at pagkalito.
Pero hindi pa natatapos nang biglang bumukas ang pinto ng likod bahay. "Tyler babe, nandyan ka ba?" Boses ni Sarah. Agad kaming naghiwalay na parang napasong pusa. Inayos ko ang hoodie ko habang si Tyler ay umiwas ng tingin. Halatang may halong hiya at konsensya ang mukha. Sumama siya kay Sarah pabalik sa loob. Pero bago pumasok, lumingon siya sa akin nang may lungkot sa mga mata. "Susunod ka ba, Leo?" "Hindi, lalakad na ako pauwi," sagot ko. Kinabukasan, napakatahimik sa apartment. 10:00 ng umaga nang makita ko siya sa kusina. Nagluluto ng itlog na walang damit pang itaas, naka-sweatpants lang na mababa ang kapit sa baywang. Kitang-kita ang perpekto niyang hubog ng katawan. Sabi niya, "Good morning." Sabi ko naman, "Morning?" Doon na niya inumpisahan ng palusot. "Grabe, napakarami kong nainom kagabi. Wala akong maalala pagkatapos ng hating gabi." May nagawa ba akong katangahan, Kuya Will? Kapag nagsisinungaling si Tyler, laging gumagalaw ang kaliwang paa niya. At ginagawa niya yun habang nakasandal sa lababo. Alam kong natatakot lang siya. Binibigyan niya ako ng pagkakataon na magkunwaring walang nangyari para hindi masira ang pagkakaibigan namin. Kaya sumakay na lang ako sa laro niya. "Wala, Tyler. Lasing ka lang. Medyo nahihilo ka. Kaya dinala ka na ni Sarah sa loob." Nakita ko ang pagbaba ng balikat niya. Pero ang kamay niya, sandaling humawak sa sarili niyang dibdib na parang may masakit doon. Doon ko nalaman na pareho lang kaming nasasaktan sa pagtatago. 3 araw kaming nag-iwasan pagkatapos niyon. Walang kibuan, walang hawakan. Kahit ang magkadikit ang mga daliri kapag nag-aabot ng remote control, iniiwasan namin. Mas mahirap pala ang ganito, Kuya Will. Ang lamig sa pakiramdam kapag wala ang presensya niya. Isang Miyerkules ng gabi, nadatnan ko siyang nagpo-push up. Pawisan siya, hinihingal, at bakas ang gahlit sa bawat galaw niya. Pagkatapos ng 100 bilang, bumagsak siya sa sahig at humiga ng patihaya, habol ang hininga. Naupo ako sa sofa, katabi lang ng ulo niya. Habang suot ko ang itim na fitted shirt, bigla siyang tumingin sa akin. At bago ako makapagsalita, inihiga niya ang kanyang ulo sa pagitan ng mga hita ko habang hindi pinuputol ang titig sa aking mga mata. "Bakit suot mo na naman yan?" tanong niya habang nakatitig sa dibdib ko. Masyadong hapit, bakas na bakas ang lahat. Bigla siyang lumuhod sa harap ko. Dinala ang kamay sa tuhod ko. Seryoso ang mga mata niya, walang bakas ng alak. "May itatanong ako sa'yo, Leo. Nararamdaman mo ba ang kuryente tuwing malapit ako sa'yo? Kasi ako, kahit ngayon, nanginginig ang mga kamay ko sa tindi. Hindi ko na kayang magsinungaling. Nararamdaman ko, Tyler, bulong ko." Doon niya ipinatong ang 2 kamay sa sofa. Kinorner ako sa pagitan ng mga braso niya. Lumapit siya at idiniin ang kanyang dibdib sa dibdib ko. Kuya Will, ramdam na ramdam ko ang mabilis na pintig ng puso niya sa ibabaw ng shirt ko. Nagsimula siyang gumalaw ng dahan-dahan. Ninanamnam ang init at friksyon ng mga katawan namin. Sabi ko sa sarili ko, exposure therapy lang ito. Gusto ko lang patunayan na katawan lang ito para mawala na ang obsession ko sa'yo. Bulong niya bago niya muling sinakop ang mga labi ko ng isang halik na mas matindi pa sa una. Parang nawala na lahat ng pag-iisip ko sa halik na yun, Kuya Will. Yung sinasabi niyang exposure therapy para lang mapatunayang straight siya. Doon pa pala kami mapapahamak dalawa. Binuhat niya ako mula sa sofa habang naghahalikan pa rin kami. Dinala niya ako sa kwarto at inihiga sa kama. Doon, wala nang nakapigil sa amin. Hinila niya pa itaas yung suot kong compression shirt. Sa bawat halik at mainit na hininga niya mula sa leeg ko pababa sa dibdib ko,
Grabe yung halo-halong kaba at excitement na naramdaman ko. Tay, teka lang, bulong ko habang nakahawak ako sa magulo niyang buhok. Pero parang wala nang nakarinig sa akin kasi pareho na kaming nawala sa sarili noong gabing yon. Mabilis naming hinubad yung mga natitirang damit sa katawan namin. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumatong siya sa akin. Ramdam na ramdam ko yung bigat at init ng katawan niya na nakadikit sa balat ko, na parang nawala lahat ng takot ko. Napakatahimik ng kwarto. Yung mabilis na tibok lang ng puso naming dalawa yung naririnig ko. Ramdam ko naman na nag-iingat siya sa bawat galaw niya, na parang ayaw niya akong masaktan. Humalik siya ulit sa mga labi ko para mawala yung kaba ko. Tapos bumulong siya ng, "Shh! Dahan-dahan lang, Leo." At doon na nga, Kuya Will, may nangyari sa amin na alam kong magbabago sa buhay naming dalawa. Napakapit na lang ako ng mahigpit sa balikat niya habang may kakaibang pakiramdam na pumasok sa buong katawan ko. Noong mga oras na yon, Kuya Will, parang huminto talaga ang mundo naming dalawa. Ramdam na ramdam ko yung init niya, yung klase ng pakiramdam na alam kong hinding-hindi ko na makakalimutan habang buhay. Nagsimula siyang gumalaw ng marahan hanggang sa unti-unting bumilis at naging mas intense yung nararamdaman namin sa loob ng tahimik na kwarto. "Leo, hindi ko na kaya," bulong niya sa mismong tenga ko habang hawak-hawak niya ako ng mahigpit, na parang ayaw niya akong pakawalan habang sabay kaming nawawala sa sarili natin. Niyakap ko siya ng mas mahigpit para mas magkadikit kami. Sa bawat segundo na lumilipas, parang nakakalimutan ko yung totoong mundo at ang tanging mahalaga na lang sa akin noong gabing yun ay si Tyler. Yung mga mahina kong daing, sinasalubong niya agad ng mga malalalim at maiinit na halik. Magkahawak kamay kami, mahigpit yung kapit namin sa isa't isa habang sabay naming dinadanas yung tindi ng gabing yun. "Tay, hindi ko na mapigilan," sabi ko sa kanya noong pakiramdam ko bibigay na yung katawan ko. "Sabay tayo, Leo. Sabay tayo," sagot niya habang todo buhos yung ginagawa niya sa huling ilang segundo. Doon, sa isang matinding halo ng init at emosyon, sabay naming narating yung sukdulan ng gabing yon. Pagkatapos, bumagsak siya sa ibabaw ko. Pareho kaming hinihingal ng malalim habang yung puso namin magkasabay na tumitibok ng napakabilis. Sa mga sandaling yon, Kuya Will, naniwala talaga ako na akin siya. Pero yung saya na yon, panandalian lang pala talaga, Kuya Will. Kinaumagahan, nagising ako na wala na si Tyler sa tabi ko. Pagkapa ko sa kama, kinuha ko agad yung cellphone ko at doon ko nabasa ang chat niya sa Messenger. Sabi niya, "Leo, pumasok na ako ng maaga. Kailangan ko lang mag-isip." Pagkalipas ng 1 linggo, hindi na siya bumalik sa apartment. Doon ko na nalaman sa mga kaibigan namin na niloko niya ako at nakipagbalikan pala siya kay Sarah at lumipat na rin ng ibang matutuluyan. Iniwan niya ako pagkatapos ng gabing yun. Ginamit lang niya ako para mapatunayan sa sarili niya na curiosity lang ang lahat at kaya pa rin niyang bumalik sa babae. Kuya Will, hanggang ngayon, wasak na wasak pa rin ako. Sobrang sakit isipin na yung taong minahal ko ng patago sa loob ng ilang taon, ginawa lang akong eksperimento para lang masabing straight siya. Ang masakit pa rito, tuwing gabi kapag ipinikit ko yung mga mata ko, nararamdaman ko pa rin yung yakap niya at yung tamis ng mga halik niya na nagdala sa akin sa langit bago ako tuluyang ibinagsak sa lupa. Ngayon, Kuya Will, mag-isa na lang ako rito sa apartment. Ang hirap burahin ng mga alaala, lalo na kapag ang bawat sulok ng lugar na ito ay may bakas niya. Sana sa pagbabahagi ko ng kwentong ito,
mabawasan kahit paunti-unti yung bigat dito sa dibdib ko. Maraming salamat sa pakikinig, Kuya Will. Diyan nagtatapos ang liham ni Leo, isang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang silid, ngunit nag-iwan ng malalim na sugat sa puso. Sa totoo lang, Leo, habang binabasa ko ang sulat mo, ramdam ko ang bigat sa dibdib mo. Napakahirap kapag ang taong pinagkatiwalaan at minahal mo ng patago ay ginawa ka lang palang sagot sa sarili niyang kalituhan. Ginamit ka ni Tyler para sa isang eksperimento ng pagnanasa nang hindi iniisip na ang bawat hakbang niya ay unti-unting bumasak sa'yo. Ang maipapayo ko lang sa'yo, Leo, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan na nagmahal ka ng tapat. Ang moral lesson sa kwentong ito ay napakalinaw. Ang damdamin ng isang tao ay hindi kailanman dapat gawing laboratorio o eksperimento para lang sa sarili nating curiosity. Kung hindi pa tayo handa sa katotohanan o kung alam nating may masasaktan tayo, matuto tayong rumespeto sa mga boundaries at maging tapat mula pa lang sa simula. Masakit man ngayon, pero ang pag-alis ni Tyler sa apartment na yan ay simula na rin para mahanap mo ang taong tunay na magpapahalaga sa'yo. Hindi dahil sa eksperimento, kundi dahil sa totoong pag-ibig. Kayo naman, mga ka-desires, anong masasabi ninyo sa naging karanasan ni Leo? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, mapapatawad niyo pa ba ang isang best friend pagkatapos ng gabing iyon? Ibahagi ninyo ang inyong mga payo at reaksyon sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag nating kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa M2M Desires, at pindutin ang notification bell para lagi kayong kasama sa ating mga madamdamin at totoong kwento ng buhay. Hanggang sa muling pagbubukas ng ating mga lihim na kwento. Ako muli ang inyong lingkod, si Kuya Will. Manatiling tapat sa inyong mga puso, mga ka-desires,